ones na! Naman, dulo na nga eh. Kaya naman natin ang pagkakataon nating manalo ng 500 pesos on air and also 500 pesos online para sa Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Ngayon ang gagawin naman natin ay ihulog na natin ang bola at kung saan tatapak ang ating bola at mananatili, yan ang ating lucky card for today's video sa programang Baklitas. I-shoot na natin, Makeru, ang bola. At ang bola mga Pangga ay tumapat sa Jack of Spades. Yes, you heard it right, darling. Ang ating bola ay tumapat sa Jack of Spades. Nangangahulugan lamang yan na kapag mamayang hapon, pag tumapat ang ruleta ni Kuya Chico sa pagmumukha ng baklang ito, sasabihin mo lang ang lucky card natin for today's video sa programang The Baklitas na Jack of Spades. Para sa pagkakataong manalo ng 500 pesos on air at 500 pesos online for a total of 1,000 pesos. Hindi naman masyadong malaki. Yung 500 pesos, pwede mo nang pang Noche Buena, di ba? Sabi ng DTI. Suggestion lang naman. Ano ka ba? At yan ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Bye! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan all over Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakikinig sa ibayong dagat at sa iba pang parte ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang baklang may palikpik, parang sirena. Madalas na magkakamalang sirena ng bombero. Kasi ang ingay. Hindi ganon, ano ba? Nakakaloka ka. Pero paggabatiin ko lang ang mga nanonood sa ating ngayon sa ating TikTok Live. Hello, magandang umaga sa ating FB Live. Ayan, napapanood of course sa Facebook page ng ating mother page ng Energy FM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Special mention lang din kay Kuya Robert at Chang Ami na nakatutok ngayon dyan sa Pandakan, Manila. Diba? Ang aga-aga nyo dyan. Ano ba? Nakikipagchismisan kayo dyan. At of course, nais ko lang muna batiin ang lahat ng mga hair cutters and of course, image stylist ng Cut Encarnacion na nakatutok sa ating ngayon. Si Tita Alicia Balatbat ng Lola Nenas at of course, ang aking kaibigan na si Chito Aquino at si Tatay Sam. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, of course, muntik ko na makalimutan. Diba? Sebastian, magandang umaga. At si Nanay Glam, Raniel Bacolor, na nandyan sa Diliman ngayon, Diliman, Quezon City. Magandang umaga po sa iyo. Maraming salamat po sa iyong suporta sa anak mong Diyosa. Asawa ng Diyoso. Ay, good morning Pangga. Pero eto na nga. Alam nyo, sa totoo lang, ayoko naman talaga sana makipagchismisan sa inyo eh. Okay Hindi. Actually, sa totoo lang, kahit anong gawin nyo, hindi ko sasabihin ang i-chismis ko ngayon. Ay, wag mo naman akong ganyanin. Wag mo i-warning shot. Ano ba to? Oo, eto na, magsasalita na nga. Ano ba? Nakakaloka ka naman, Catherine. Charing, hindi ganon.
Oy, eto, nakatutok ngayon sa atin si Team Fruit Salad X Walkout Gang. Ano yan? Ano yan? Mine free? Ha? LB Moran. Okay. Si LB Moran. Kapatid ni Tina. Oo. Ano ba yan? Pero eto na nga, panggaha. Bad trip ang Divine Diva na si Sasha Padilla dahil sa feeling niya nabastos at nabaliwala sa ginanap ng Aliw Award 2025. Hindi kasi siya nabigyan ng pagkakataon na magsalita at makapagpasalamat, pati na ang iba pang recipients ng Lifetime Achievement Award. Sa kanyang Instagram post kahapon, nabanggit ni Sasha na labis ang nararamdaman niyang kaligayahan nang malaman niyang siya ay napiling makatanggap ng nasabing parangal para sa kanyang 42 years sa entertainment industry. Ito paglalahad ni Sasha Padilla. Kasi nandun din itong si ang laki ng kamay na yan ha. Parang hindi ko kaya yung kamay na yan. Grabe. Hindi ko kaya. Ikaw ba, Makaro, kaya mo yung ganung klase ng kamay? Ano malaki pa yan sa kamay ng foreigner? Parang kaya ni Makaro yun, yung ganung kamay. Patingin nga ulit ang picture, Mako. Ang ganda-ganda talaga ni Miss Sasha. But anyway, eto nga nangyari. So, tinawag daw sila sa taas upang nang sa ganon ay parangalan ng napakalaking tropeyo na yan. Pero, ang nangyari daw, after ibigay daw yung ganyang trophy nila ng Lifetime Achievement Award at kasama din niya dyan, si Lali Misalucha, dahil sinanyasan daw sila na bumaba na ng stage. Di ba kapag Lifetime Achievement Award, usually ang gagawin dyan is bibigyan sila ng pagkakataong makapagsalita. Di ba? Pero ang nangyari daw, sinanyasan daw sila pababa. Ngayon, eto na ang lola Shashing mo. Lakad ako, lakad papalayo sa stage. Habang ang nararamdaman daw niya ay hindi pagmamalaki ng loob or yung proud, yung happiness, hindi daw. Lalo daw siyang nanliit. Nakakaloka. Ano ba yan? Nung una, FAMAS. Ngayon naman, eto namang Aliw Awards. Nakakaloka kayo. Pero ang nakakalungkot nito, eto na nga, nag-post si Miss Sasha Padilla. Kasi nga dahil doon sa panliliit na nararamdaman niya dahil hindi nga siya nabigyan ng halaga ng prestigyosong Aliw Awards. Dahil gusto niyang ibalik yung kanyang award. Kasi imbis na maging masaya siya dahil nga 42 years na siya sa industry, binigyan siya ng Aliw Awards, dahil gusto niyang ibalik yung kanyang award. Diba? Alam mo sa totoo lang, ganito ha, medyo raratratin lang natin ng bonggang-bongga. Marami kasing mga award-giving bodies na ganyan. Hindi ito tungkol dun sa award-giving bodies dun sa production crew. Sa production. Bakit naman kasi kayo ganyan? Diba? 42 years na si Sasha, hindi yung pinahalagahan. Dapat ang ginawa nyo sa kanya, pag-akyat na pag-akyat niya, ibinigay nyo sa kanya yung mic at nagpasalamat siya. Hindi yung ganyan, nag-post pa tuloy yung tao at gusto niyang ibalik yung malaking kamay na yan. Diba? 42 years na siya! Hindi niyo pinahalagahan! Diba? Oo, eto na. Pero yun na nga, hindi natin alam kung, diba, kung totoo ba na gusto niyang ibalik or ibinalik na ba niya talaga, na ipadala ba niya, pinadala ba niya gamit yung kulay orange na may move sa dulo. 'Di ba? Kung natagalan, baka mamaya na traffic pa, hindi pa naman nakakarating, baka naman pwede mong bawiin, Miss Sasha, 'di ba? Huwag ka naman masyadong nagpapadalos-dalos, Miss Sasha, kasi baka naman pwede pa silang bumawi. Malay mo naman, Miss Sasha, gusto pa nilang ulit yung award, 'di ba? O kaya ulitin yung buong event, tapos ikaw lang ang bibigyan nila ng award, magsalita ka mag-isa mo doon, wala lang ang tao. Sorry na, Miss Sasha, wag mo naman akong paputukan. Diba? Hindi ganon. Kapag nandyan na yung tao, inabalan nyo na yung tao. Siyempre, kapag yan nagpunta dyan, magpapagawa yan ng damit. Siyempre, paghahandaan kayo niyan. Magbabayad yan ng glam team. Siyempre, may mag-escort dyan. Hindi naman basta-basta yung mga taong binibigyan nyo ng award. Tapos, mababastos lang yung pakiramdam nila. Alam niyo, sa totoo lang, meron kaming ganyan. Kukwento ko lang sa inyo,
Meron kaming pinuntahang award dati. Alam mo, dito ko papalakpakan si Papa Jackson eh. Hindi ko nababanggitin kung ano yung award na yon. Meron kaming pinuntahan. Alam niyo na mga co-DJs ko dito sa Energy FM. During that time, pinapunta kami sa isang awards night. Tapos, nung pagpunta namin doon, since hindi pa kami, if I'm not mistaken, hindi pa kami kompleto. Ay, hindi, kompleto na kami. Pero ang pinaakyat lang ng award-giving bodies ay si Papa Jackson. Hindi na kaming lahat ng mga DJs. Diba? Na-imbyer ng lolo mo. Alam mo ginawa ng lolo mo? Tinawag niya yung production staff. Actually, director ata yung tinawag niya ng director nung mismong event. Sabi nung director, sabi ni Papa Jackson doon sabi ni Papa Jackson sa director, etong mga DJs ko, nagbihis yung mga yan, nag-makeup yung mga yan, nagbayad yan mga yan ng mga gowns and suits nila para nang sa ganon ay magmukha silang presentable dito sa event na to. Sabi, hindi pa natatapos si Papa Jackson, sabi niya ganyan, sabi ganun yung director. Sorry po, hindi na namin kinapagsalita kasi sinisiksik namin yung mismong program, sabi ganyan. But you can take your dinner na lang po kasi sa Okada yan ginanap eh. Alam mo sabi ni Papa Jackson, no, akala nyo ba wala kaming pangkain? Nagpunta kami dito kasi pinaghandaan namin yung mismong awards night. We're expecting na paaakyatin mo kami since ang inawardan nyo is hindi lang kami ni Kara, pati yung buong Energy FM. Tapos ang mangyayari nito, hindi nyo kami paakyatin, ititengan nyo yung mga DJs ko dyan sa baba. Paano malalaman ng mga tao na ang Energy FM ay may mga DJs, di ba? So nagalit ang lolo mo. Ending, pinaakyat kami. Actually, inuna kami kaysa kay Aramina that time. Umakyat kami. Pero yun, naging lesson na yun doon sa mismong award-giving body. Yung mga sumunod na naging award na namin during that time, guys, pati yung mga nung hindi lang kami nagkaroon ng award, kasi yung mga sumunod na awards, napunta pa rin sa amin eh. Pero may mga awards na napupunta din dun sa mga nasa radyo, is mas maayos na ngayon yung pagkakapresent. Pinapaakyat na, pinagsasalita, kasi dati hindi. Nangyari yan sa amin, di ba? At least doon na naputol yung sumpa. Well, actually, yan din ang sinadjust ni Miss Shasha, na sana itong pagkakataon na ito, na, di ba, nagkaroon ng aberya sa production at nabastos nyo yung pakiramdam ni Miss Shasha, maging lesson dun sa mismong Aliw Awards, di ba? Pero nakakahiya, sino kayong direktor niyan, di ba? Palpak eh, di ba? Yung Lifetime Achievement Award niyo, di ba? Gustong ibalik yung trophy kasi nabastos nyo siya. Mali! Mali talaga. Oo, mali talaga yan, Mamshi. 'Di ba? Dapat kapag binibigyan nyo ng award, dapat ginagalang nyo. Pinaparamdam nyo sa kanila na importante sila. Kaya nyo nga pinarangalan eh, 'di ba? Magandang morning, Tita Cora. Yan ang pagbati ni LB Moran. Buti na lang, di nagmura si PPJ. Hindi naman nagmumura si Papa Jackson. Pero syempre, kasi, alam niya kasi during that time kung ano yung the best para sa mga DJs niya. At syempre, 'di ba? Yun kasi yung niya eh, yun kasi yung mantra niya. Gusto niya kaming tratuhin ng maayos nung mismong award giving body. Since in-invite nila naman kami, 'di ba? Ayaw din naman nila na parang ay, nasaan yung Energy FM? Nandoon kumakain lang ng libreng pandesal. Hindi naman kami nagpunta doon para kumain. Nagpunta kami doon para sa award. 'Di ba? Para ma-promote yung ating istasyon at magpasalamat sa award-giving body. That time ang pinaakyat na lang si Papa Jackson. 'Di ba? Kaloka. Nawarla tuloy yung lolo mo. 'Di ba? But anyway, balik tayo kay Miss Shasha. Naniniwala naman ako, Miss Shasha, na makakabawi naman sa'yo itong Aliw Awards. Naniniwala ako na gusto rin nilang bumawi sa'yo at gusto nilang ayusin yung kanilang pagkakamali sa'yo. Pero yun na nga lang, nag-post na si Miss Shasha at sana nga, di ba? Sana ay magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig upang nang sa ganun ay hindi na lumala pa itong eksenang ito.
Kasi hindi biro yung yung maging 42 years ka sa industriya. Sabi ni, it's Molly time. Hindi Aliw Award yan, kundi Baliw Award. Ay, nakakaloka ka naman. Diba? Hindi naman ganun yon, diba? Hindi biro yung magkaroon ng 42 years na haba ng iyong karera sa show business, sa entertainment industry. Hindi biro yun. Marami kang pagdadaanan. Marami kang bashing na makukuha, rejections, diba? Yung mental health mo talagang susubukin. 'Di ba? Yung Diyos ko, ako pa nga lang, 'di ba? Mag-4 na taon pa lang ako sa radyo, 'di ba? Radyo lang 'to, ha. Di pa ako nagko-commercial model, 'di ba? Bakit nga walang kumukuha sa akin sa commercial? Kahit yung lang, yung young pork tocino lang. Kasi madalas din naman nila akong tawaging Yeng. Hindi Constantino, kundi Yeng. Pork tocino! Hindi. Kidding aside. Nagpakaseryoso lola mo. Hindi biro yun, yung 42 years. Dapat ibigay nyo yung sapat at nararapat na respeto doon sa tao. Kaya sana Aliw Awards, sana makabawi kayo kay Miss Shasha. Sana mag-usap kayo, ganyan. Magkaroon kayo ng tamang, alam mo yun, communication in order for you guys to learn a lot and to be a better one. Diba? Tama ba yung English ko? Tama naman yata eh. Kung mali, di sorry! Ay nako, ang bilis ng oras. Ilang minuto na lang, matatapos na naman ang 2 oras ng pagsasama nating dalawa. Nakakalungkot talaga, lalo na kapag ganitong paalis na naman ako sa ere. Alam mo yung lihim. Liham hindi to lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, hindi tayo si Lindsay. Nakakalungkot ka talaga kapag nagbababay na naman ako sa inyo on air. Kasi alam nyo naman, kulang ang 2 oras para sa chismisan. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagla-live sa TikTok. Uy, i-follow nyo naman ako sa TikTok mga pangga. Diba? Meron akong TikTok. It's Tita Cora. Hanapin nyo lang Tita Cora. T like tsaa, Ta Cora. Meron din akong YouTube channel. Oo, Takore. Mainit-init na chika. Kung gusto nyo lang i-extend yung ating chikahan, ayan, you can follow me sa aking mga social media account. At sa lahat naman na nag-aabang sa akin dyan sa labas dahil may galit kayo, sorry na lang, stay in ako! Tsaka may helicopter. Helicopter? Helicopter. Hey. Maglalagay na lang ako ng langis, tapos nilipad na lang ako, mahati yung katawan. Para makauwi. Anyway, mga pangga, maraming salamat sa iyong pag-antabay sa akin at paghalili at pagtangkilik sa loob ng 2 oras ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa lahat ng mga advertisers na patuloy na nagtitiwala sa programang ito na, ewan ko na ba naman kung ano nakuha niyong values dito. Sa ating mga minamahal na engineers, sa ating technical side, Master Toy, Kuya Tolitz, ayan, sa ating social media, si Mako, ating production staff, production crew, production material. Si Mako, ayan, na nandyan lagi sa ating tabi. Maraming salamat pangga. Muli, ako po si Tita Cora. Para sa 20% na chikahan, 80% ang dugsyuhan. Ito ang Baklita sa Wow 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 Wow! Mamayang hapon na may podcast. Ituloy natin ang tugtugan. Dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy! Dayunela, kanta na!